Hey guys, so another day, another problem sa buhay nating mga Pilipino. So today, discuss natin tong three-moment equation. Itong method kasi na to ay sobrang latina sa continuous beams. Ang ginagamit ko lang siya sa continuous beams. So yan yung formula niya guys. Alam ko naman alam nyo yan. Sa ulo nyo na yan. At nasa puso nyo na yan. At for beams on the same level ay pwede natin i-reduce yung formula natin such that yung right hand side is 0. But we also know that for the fixed end, may rule tayo na nag-imagine tayo ng imaginary span in which all value is 0. So yung length, yung 6AA is 0. So yan, pwede mong gamitin yan para makukuha ng moment. Tapos, isa pa is beam sign convention. So gusto ko na na alam nyo to, yung dalawa, positive bending and for the negative bending na sign convention. Itong tatawag kasi nito is beam convention kasi to. Hindi siya yung typical na clockwise positive, counterclockwise negative. So nakabase siya sa bending. Kumbaga yung moment na yan, kinokos niya yung beam na magsag na paganyan, na naka-happy. So positive siya. Kasi happy, naka-smile. Tapos yung negative bending naman, kokos niya na magsag siya ng upward na ganyan. Kasi nga malungkot siya. Sino ba namang nakangiti pag malungkot ka? Kaya negative bending yan. Ayun, gusto ko lang tandaan niyo. So for next one, moment area. Pero gamit natin yung point load analogy para hindi tayo mag-memorize ng kandang mga formula dyan. Tapon nyo yung mga formula nyo dyan. Isang formula lang yung gusto kong tandaan nyo. So diba ang sabi ko sa inyo, alam naman natin na kapag gagamitin mo to, dalawang span yung analysis kasi ng 3 moment. So meron kang left span, tapos meron kang right span. Kaya sa fixed end, nag-assume ka ng doon ng isang imaginary span. So yun, isang imaginary span mo tapos yung right side. Kaya dalawang span. Okay. So yun nga, si left span, tapos yung sa kabila, right span. Ano bang ibig kong sabihin yan? Kasi lahat ng nasa left span, yung yung moment area, lalagay mo lahat sa left. Tapos kapag kapag sa right span, ayan, kumbaga yung load na yan, lagay mo sa right, moment area mo sa right. Kaya yan, dalawang dalawang span. So ayan, yung kasi mnemonics lang naman dito, yan, paalala. Paano naging paalala yan? Ayun, paalala. Ay, ayan, dyan ko siya i-memorize natin. Yan, paalala kapag sa 3 moment. So, paano naman yung sa kabila? Pabalabal? Hindi, yan, palitan mo lang yung A ng B. Okay, basta paalala yan. Yun lang yung magandang mnemonics. Kasi nga, paano ba yan, i-differentiate? Hindi ba sa left span? Yung kasi yung A dyan, kasi yung nakadikit doon. Ayun, kung A yan yung distance D, yan yung nakadikit. Kaya sa formula, yan yung natin sa left span. So para sa right span, yan yung distance naman, yan yung nakadikit sa B. Bago naman sa left span, sa right span. So basta sa ulo nyo na yung formula na yan. Madali lang din naman yan eh. Yan lang naman sa ulo nyo eh. So for line loads kasi, mag-integrate tayo. Ayan, yan yung point load analogy. So baga kunwari equation ng line, tapos mag-integrate lang tayo. So yan, same formula din naman. Pero may konting modification lang kasi sa kabila. Ayun si CPB. Kasi nga diba gusto natin na naka isang variable lang yung integration natin para madali lang siya integrate. Kasi may isang variable lang siya, diba? So elaborate pa natin baga may dyan, may UDL ka dyan. Ayan, so diba nag-assume tayo ng strip at a distance A sa support. Ayun, yan yung distance A. And therefore yung kabila niya si B. Ayan, take note nyo na si A nagbabago yan. So instead na X variable kasi ginawa kong A para na lang, para sakto sa formula kasi. So yung A dyan variable yan guys. So meaning at a distance A, meron tayong value ng Y. So B is equivalent to L minus A. So paano ko ba nasabi yan? At bakit sobrang importante niyan? Diba kung titignan nyo yung figure na yun, diba may A tapos may B. So drawing na lang ulit natin. So pag yan yung length mo, meron kang dyan, point load, tapos may distance A, may distance B. Pero sabi natin na si A plus B is equivalent to length. So arrange natin, L minus A na yung value ng B. So yan, isang variable na lang siya. So pwede mo nang i-integrate yan sa calculator. O diba? Yan lang yung simple na modification sa right span. So tandaan nyo yan guys sobrang mahalaga yan. So ulitin lang natin, summary lang, na si B ay equivalent kay L minus A, in which yung A is a variable. Variable yan, nagbabago yan. Kasi diba, nag-assume lang tayo ng strip somewhere along the load. So, huwag na natin patagalin at mag-solve na tayo. So, determine the support reactions due to the load as shown. Ayan, ay sobrang hirap niyan. Ano yan? So, anong method nyo dyan? Sa ulo nyo ba lahat yan? Ayan, yung triangular, lalo na yung UDL na hindi buo. Sa ulo nyo pa rin ba yan? Ayan, yung UDL na yan. Sa ulo yan. So, instead na mag-memorize tayo, sabi ko nga sa inyo, gamitan lang natin ng point load analogy. So first step na ginagawa natin, equation of line. So yung triangular muna. So mayroon tayong equation ng line, y minus y1 is equal to slope a minus a1. O, di ba? Variable lang sa a. So yan, madiyatin yung triangular load. So di ba ang kino-consider naman natin pag nagkata ng equation ng line is yung line ng load. Kasi yan nga yung nababari, di ba? Yun yung line, yung equation ng line. So may dalawang points tayo. So consider ko yung point na yan. Sabi natin x2, y is equal to 12. Pero pag naman sa kabila, x equals 0, y is equal to 0. So makuha mo na si slope. Kasi nga di ba, rise over run lang naman yan. So may slope ka na. So pipili ka lang ng point yan. So ako, piliin ko na lang yung mas mapapadali ako. So piliin ko na lang yan. So y1 is equal to 0, x1 is equal to 0. So meron akong ganyan na equation ng line. O di ba para sa UDL, diba sabi natin from previous video na yung equation ng line ng UDL kasi is just the load itself. So prove na lang natin ngayon. But paano ba nangyari yan? So consider mo lang yung UDL na yan. So, may points ka ulit na dalawa. Kasi yan yung line na kinukonsider mo, di ba? Sa point na yan, meron kang x plus y. Sa point na yan, meron kang x and y. So get mo lang yung slope. So, di ba yun yung line na kino-consider mo, di ba? Flat siya. Ay, slope ba yan? Di ba wala? So, yung slope niyan 0. Kaya yung nagiging natin ng function natin is yung y1 0, si a1 0. Kaya yung nagiging value ng function natin is yung load itself lang. Ayun sa UDL yung shortcut niya sa equation ng line. Kasi wala siyang slope eh. Ayun, mas madali siya.
So, huwag natin patagalin pa. At yan, substitute lang natin yung ano, yung function na lang. Huwag na yung value. So, yan lang naman yung kailangan natin, yung load function niya. Ayan, yung dalawang formula na kailangan natin, lagay na rin natin dyan. So, consider natin yung left span. Diba sa left span, lagay din natin sa left yung moment area niya. So, yan yung left span, kasi yung right span. So, yung left span muna. So, yung 6AA niyan, yun yung moment area. Sige ba yun sa point load, plus yung triangular load, yung UVL. So, yun na. I-ano natin sa point load. Paano ba naging ganyan? So, yung point load, P, paalala. So, yan yung distance A, which is yung 1. So, ano ba yung length niya? Diba 2? 2 yung length niya. So, yan, substitute nyo lang sa ano, sa may mismong formula. So, point load yan, so no need to integrate. So, paano naman sa triangular load? So, ano yung P mo dyan? Diba ang P natin dyan is the Y. Yun yung load function kasi natin eh. So, para mas maintindihan nyo, mag-drawing na lang din tayo ng ano, triangular, tapos yung strip niya. Mag-imagine tayo ng triangular load na may strip. So, yan yung strip niya. At a distance, A. Yan yung lagi natin ginagawa. So, yung A kasi dyan is variable, nagbabago yung A mo. So, parang ginagawa natin sa integration. Pinapadaan natin yung ano niya, yung strip sa range. Kaya makita nyo, yan yung variable niya is A. So, yun, makukuha nyo na. I-input nyo na sa calculator and may makukuha na kayong sagot. Ayan, so tapos tayo sa left span, punta tayo sa right span. So, ano bang nakikita nyo sa right span? Diba UDL lang naman? So, instead na memorize yung formula, gamit tayo ng point load analogy. So, mag-integrate lang tayo. Mas madali kasi yun. Pinakamadaling way na yun. So, ayan, diba sabi natin CDI equivalent kay L minus A. So, yan na yung formula natin. I-substitute natin yung value natin. So, yan. Ay, before pa pala guys, ano ba yung limit nung nasa taas? 0 to 2. Kasi yan lang naman yung range nung ano natin eh. Nung function natin na no? Diba dyan lang naman yung UVL natin. Parang imagine nyo siya guys na ano, yun yung range lang nung ano, papatakboy natin yung strip natin. Di ba infinitesimal yan? Kaya tayo nag-integrate nga. Kasi nga, inassume natin na infinitesimal yung point load, tapos pinapadaan natin siya sa limit na A1 tas A2. Kumbaga to, example, yan yung ano, yun yung strip ng UDL, pinababa ko para ano, para hindi magulo. So kapag yan yung strip mo, meron kang distance A. So inassume natin yung A is from support B. So kung magdo-drawing ako ng ano dito, nung extension line ng UDL, so simulan ko na lang dito, so magdraw tayo ng dotted line. So yan, anong X yan? Di ba yung X yan is equivalent to 1 from B. Sa kabila naman, X is equivalent 3 from B. So yan yung magiging range mo. Kumbaga dyan mo lang siya papadaanin. Okay, sana nag-guess nyo yun. Ano ba yung P natin sa function? Di ba yun yung load function, which is 10. So ano naman yung natin yung length niya? Di ba yung length niya kabuuan is 4? So yan, meron tayong mga ano, mga value. Substitute nyo lang sa ano, sa pinaka-equation. Pero tandaan natin na si B ay 4 minus A. So yun na, makakakuha na kayo ng value ng 6AB. Tas ang gawin na lang natin is plugin na natin siya sa general formula. So recall tayo, so meron tayong formula na ganyan. Pero nga, di ba, remember, di ba ano, yung support 8 tas support 6, wala naman siyang sinabi na fixed end yan. So, roller yan. So, ano ba yung moment doon? Diba 0 sa dulo? Pero sa interior na roller, meron siyang moment. So, yung exterior na roller tas hinge, so wala siyang moment. So, pwede natin i-cancel yun sa formula natin. Such that yung M1 is 0 and si M3 rin is 0. So, yung ano kasi yung moment sa B, name na lang din natin siya as moment 2. So, yan. So, isang variable. Wala naman ibang variable yan. So, pwede nyo na lang i-shift solve yan. And makakakuha na kayo ng sagot. So, yan. Ano ba si L1? Diba 2? Si L2 ay 4. Meron pa naman ng value. So, substitute and you will derive the value of moment at B, which is the moment 2. So, after na makuha natin yung, ano, yung moment sa interior support, so, get na rin natin yung mga, ano, mga reaction. Reaction A, reaction B, reaction C. Ano bang gagawin natin? So, gawin natin cut isolate na lang. So, pag kinat ko kasi yung, ano, yung portion na A to B, yan yung makikita ko. Yan. So, meaning yan, yung left side lang yung, ano, yung kukonsider ko. So, meaning yan lang yung load na kukonsider ko. So, yan, same naman sa baba, na cut na rin naman yung figure. But take note guys na ano yung nakuha natin kanina is negative moment. Such that kung ipa-plot ko kasi yan sa beam, paano ba yung magiging itsura niyan? So kung yan yung beam mo, ba nasa right siya? So ganyan ba siya? Or pag ganito? Anong tamang sagot? So based sa ano natin kanina, discussion natin kanina, so negative moment, dapat yung beam mo ay magiging sad. So yung moment niya is dapat mag-cause siya ng pasad. So yan, ganyan yung ano, yung drawing ng moment niya. Sabi ko nga kanina, pag negative ba, kapag sad ka, nakangiti ka ba? Diba hindi naman? So ganyan yung ano, drawing niya. So, yun yung ano, yung known as ano, beam sign convention kasi yan. Meron din naman yung ano, yung sign convention na clockwise positive. So, mas okay kasi ito para sa akin. So, yun, gamitin natin yung beam sign convention na moment left is equivalent kay moment right. So, paano ba to? So, pwede ka rin naman gamit ng typical na sign convention pero turo ko na lang din sa inyo to. So, imagine may beam ka dyan. So, ang gagawin na natin is mag-set ako ng parang ano yan, parang fixed point or reference point. So, kumbaga may reaction ako na pataas sa kabila. So, pag iikot yan dun, pataas. So, meaning positive siya. Sa positive side siya. How about yung load? Baga may load naman ako dyan. Iikot yan, tatama siya sa baba. Sa negative. So, yun na lang yung ginagawa ko pag mga ganito cut isolate. So, yung sa moment naman, yan yung ikot niya, punta sa baba. So, negative. So, yan yung magiging sign convention natin sa M left is equivalent sa moment right. So, yun, substitute natin lahat ng value and sign convention. So, we will derive na ganito yung magiging equation natin. Ayan. So, example nga sa inyo, si support A, papataas siya, so magiging positive. So, how about naman yung sa ano, sa may point load, so pababa, kaya negative. And same with the triangular load. Diba naging ano yan, naging 1/6, diba 1/2 times 1/3 yan. Yan na kasing shortcut ko pag ano, kapag triangular load, parang hindi na ako mag 1/3. Pero kung magmo-moment ka naman sa vertex, pwede naman yung ano, 1/3 na lang din yung gamitin. So, yun lang. So, yung moment mo, diba, papunta siya sa pababa, so negative siya.
So yan, meron ka ng reaction A. Ayan yung magiging reaction sa A. So solve naman natin yung ano, yung ibang reaction. So gawin na natin, cut-isolate din natin yung portion BC. So para magkakaroon tayo ng ano dyan, ng cutting section. Isolate natin yung ano, yung right side naman. So nakat na natin, pero paano natin ipa-plot na naman yung ano, yung moment. So tingin ka na naman, saan ba naka-place yung moment mo? Di ba nasa left, tapos negative siya. So dodrawing ko muna paano ba yung ano, yung magiging negative bending. Di ba magsasad siya. So paano yung moment ko sa left? Ay di magaganon. Kaya yung drawing natin is correct. So yan, practicein nyo lang kung paano gamitin yung ano, beam sign convention kasi napakalaking tulong yan para magkano ng ano, sa 3 moment, lalo sa 3 moment. So moment left is equivalent sa moment right. So yan, mag-set lang tayo ng ano, parang boundary point dyan. So yan yung mag-determine ng ano natin, ng sign convention natin. Pag itong ano to, yung moment, pupunta sa baba, sa negative. So si C, pupunta sa taas. Tapos yung ano, yung UDL, pupunta sa baba. And kaya negative. Okay, naging sign convention natin. So alam ko naman na easy na lang sa inyo. Easy na lang sa inyo pagmamoment. So yun, basic na lang. So yun, makakuha ka ng reaction ng C. So after mo makuha si reaction ng C, anong gagawin natin? So mag-summation force tayo. Kasi nga si BY lang naman yung ano, yung natitira. So consider mo yung ano, yung whole FBD. May C ka na, may A ka na. So yan, summation ng first lang. So solvable na si B. So yan, plug in niya lang yung ano yan, yung value niya, makakuha kayo ng reaction ni B. So sulat lang din natin to na yung ano na yun, yung equation na yun ay considering the whole FBD. So yan guys, di ba napakadali ng ano 3 moment pag gagamitin niyo ng point load analogy. Kasi nagpapahirap lang naman sa atin yung formula ng mga load eh, di ba? Tama? So why not ano, gamit naman kayo ng ano, point load analogy kaysa mag-memorize kayo. Ako, napakahirap naman yan nung formula yan, lalo yung UDL na hindi buo. Sobrang hirap yun. So, yun lang guys. Maraming salamat. So, yun lang at sana na-appreciate nyo yung ano, yung tulong ng ano, point load analogy. Kasi sobrang sisiw. Basic kahit anong load.